Tayo. So ngayon panonoorin natin itong isang episode. May kinausap siyang pulis dito sa programa niya, chief ng isang station. So ito yung about sa binaybas na si Joy Joy. Binaybas operation siya. So may bidyong pinakita si Rapi Tulfo pero hindi yun yung official video ng PNP nung nag-bypass. So ngayon, panoorin natin siya. Paano niya ginawa ng solusyon. Ayan. Yung, kasi nagpunta yung tita niya, nagre-reklamo at sinasabing tinaniman. Diba? Pakinggan natin. Yan yung nakumpiskit po nila. Regular cellphone. Tapos, meron ho ba siyang girlfriend? Yun ang kasi siyempre hindi ako nakatira dito. Dito po. Kaya ako sa tinatanong po ma'am yung lifestyle niya ba? Tinatanong niya yung lifestyle nung binaybas. Para tingnan natin kung siya Mga ba talaga. barkada po, sir, mayroon. Kaya nga po, Barkada. kaya ito mga katanungan ko po ma'am na binabato sa inyo, dito po madidetermine natin yung lifestyle muna kung makafocus kung Yung mga tinatanong niya, kung tinutugma niya yung lifestyle nung babae sa tumutugma ba yung kanyang lifestyle doon sa kanyang trabaho bilang isang tauhan sa talyer. anong kinalaman ng lifestyle mo sa talyer doon sa pangyayaring binaybas ka about sa drugs? Pag nagtatrabaho ka ba sa talyer, may chance na nagtutulak, gumagamit ka ng droga? Ganun ba? Kaya nga, kung ano yung naisip niyo sa sinabi niya. Kasi, ang weird lang. Ano connect nung lifestyle nung tao na nagtatrabaho sa talyer dun sa connection sa pagbayba sa kanya, di ba? Okay. Wala akong kinakampihan dito dahil hindi ko pa alam yung facts. Although, naka-ready na po yung mga gusto magpa-interview tungkol sa kasong ito. Okay. May trabaho po yung girlfriend niya. Sinusuportahan niyo ba yung girlfriend? Sabi niya, hindi niya pa alam yung facts, pero napanood niya na yung video. Panoorin niyo lang tong full video itong episode na to. Napanood niya na yung full video nung unofficial video ng PNP. Niya. Hindi ko rin po alam. Hindi niyo po alam. Ano po ba yung bisyo niya? Yun, nag-iinom, nagbabarkada. Saan po siya nakatira ngayon? Doon pa rin sa talyer, doon sila nakatira ng Doon siya kapatid nakatira sa niya. talyer. Opo. Kasama ang kapatid Kasi niya. wala na silang mama at papa. Okay. Meron pong nakitang 6,000 doon. Sa po yun, tiyahin ko, Kaya po. ginpadala yung pangbili ng abono. Dapat siya nga dito ang nandito, kaso lang Okay, may so nagpadala trabaho po yung kasi. Ano kaya yung abono? Ibang siguro hindi ako sure kung ano yung abono na tinutukoy niya. Siguro pagkain or pananim. padala gano'n. po yung tita Sa niya sa lola. kanya Siya ang nagkumuha sa Palawan. para sa abono. Po. Kawiwito po sa Palawan. May resibo po Mayroon galing sa po. Palawan. Mayroon. Bakit po siya pinabibili ng abono? Siyempre tigtanim na doon. At siya talaga ang pananim. inuutusan, Okay. kumbaga Okay, so runner. Kasi bukod po- mabilis, matulungin po yan na bata. Okay. Ang una ko pong katanungan sa inyo, Teniente, meron ho ba kayong ginawang coordination sa ginawa niyo pong, kasi lumilito na parang bypass operation po yun. Meron ho ba kayong Parang ha? coordination po sa barangay, sa PDEA, at sa PNP na nakasakop sa AOR? Opo, sir. Siyempre, number one priority mo yan. Kumbaga, basic na yan, yung pag-coordinate. Coordinated po ito, sir. Documented po yan. Yes, sir. Nandito po, sir, ang record, sir, sa ating case folder, sir. Kayo po ay gumawa ng bypass operation dahil ito ba, si Joy Joy ay nasa watchlist niyo po? Newly identified, sir, sa ating sir, ng ating SD, sir. Kasi hindi ito, sir, surrender dati, sir. So, newly identified siya, pero hindi siya surrender dati. Si Joy Joy, sir. Okay. Bakit niyo po naisipan na gumawa po ng bypass operation, Teniente, sir? Kasi, sir, may mga report na, sir. Bakit ka? Bakit daw? Nagawa niya yung gumawa ng bypass operation. Trip niya lang siguro. Ito si Chip siguro, nantitrip lang. Bypass lang ng pag naisipan,
sir na tinatanggap at saka yung mga report sir. Kasi sir, Bakit nyo po naisipan na gumawa po ng bypass operation? Bakit nyo naisip? Senator, nung August 5 pa to. August 5 pa. 2022. BS everything talaga. Teniente, sir. kasi sir, may mga report na sir na tinatanggap at saka yung mga report sir galing sa barangay, pinabalidate natin sir sa ating interoperative sir. Ay, So sabi niya, may mga report. So hindi isang report lang. Maraming beses na nangyari. Kaya yun, inaksyonan na nila. sa sige, tuloy-tuloy na report sir, yun pina-confirm natin sir at pina-subject for sir, for test by sir. Ay nag-positive po sir. Kaya nag-coordinate na kami sir sa PDEA at saka nagkasa sir ng bypass sir. Okay. Doon po sa video, makikita po na nakalatag ng mga ebidensya doon. Bakit po doon inilatag sa sahig at hindi po kinunan exactly how it happened? Meaning, habang kayo po ay nagbabypass, hindi ko alam kung sino pong kumukuha ng video na yun, dapat kinukuha blow by blow yung kaganapan. Meaning, pagbigay ng pera, pagtanggap ng pera, pagbigay ng shabu, pagkuha ng mga pulis ng mga shabu, mark money, etc. Bakit po? Tama yun. Ganon dapat ang procedure. Pero hindi niya alam kung saan galing yung video na yun. Yun yung ginagawa niyang base dito sa mga sinasabi niya. Kasi yung napanood niya, hindi yun yung official video ng PNP. Nakalatag na lang agad yung mga ebidensya sa lupa. Yung sir, yung video na lumabas sir, hindi naman talaga yun sir ang yung official video natin sir kasi may naman tayo sir, may naka-videographer tayo naka-assign sir. Yung Ano po, ilang sachet po o ilang gramo kung meron ho kayong ganong issue niya sir. Ano Ito, po, ilang ito. sachet po o ilang gramo kung meron ho kayong ganong impormasyon? So, bypass money, 1,000. Yes sir. Okay, so 1,000, ilang sachet ho dapat ang bibilhin nyo doon? Isa lang sir. Na-consummate ho ba? 1,000, one sachet. Yung bypass, meaning nakapag-produce po siya ng sachet at naibigay po yung 1,000? Yes sir, nabigay yun sir. Kaya nga sir, yun ang ating ginamit na ebidensya sa kanya. Ayun. Isa yun sa, kung mahilig kayo manood ng mga gantong bypass operation, di ba, laging, sa investigador, sa mga palabas na sa bitag, meron din yan. Ewan ko lang ngayon, wala nang siguro sila. Pero yung mga bypass, yung entrapment, di ba, kung nakakapanood kayo, yung act, kung saan nag-abutan ng pera, or sobre, yung pag nakuha na nung i-entrap, 'di ba? Yun na yung mismong signal na ayun na, pwede na silang huliin kasi kinuha na nila yung marked money, 'di ba? Kanya sir, yung bypass money natin sir. Okay. So, ibig sabihin, sumunod po kayo dun sa patakaran. Opo, sir. Sinurveillance nyo and then bypass, and then binigyan nyo yung pera, tinanggap niya, and then kapalit yung shabu. Yes sir. Okay. Parang nire-review niya kung kabisado niya ba yung procedure. Chip yan Sana tinanong niya kung ilang beses niya siyang nag-bypass operation, nag-entrapment, di ba? Kasi nakaka-late din naman. Ikaw, ang tagal-tagal mo na sa serbisyo, tapos, ang tingin sa'yo, wala ka pa rin alam. Chief of Police. Now, yung pong si Joy, pinadrug test niyo ho ba siya kung siya ho ay gumagamit? Opo sir, pinadrag test sir, nag-negative po sir, pero yun nga sir, yung na-file lang natin sa kanya sir, yung 5 lang, section 5 at saka 11 sir, yung ceiling at saka 11. position po sir. Okay, sige. Possession Isa na lamang and po selling. katanungan, sir. Bakit niyo po at that time alam na siya po talaga Bakit mo alam na I confirm na meron pong dalang sachet ng shabu? Although I know, bakit mo alam na may dala siyang shabu? Hula-hula lang. Hinulaan lang ni Chief
na mga pulis. Hindi ba siya nakikinig? Sabi niya nga, di ba? Ilang months na nilang minaman-manan, syempre. Obviously, merong asset ito mga pulis, di ba? In nakatransaksyon, di ba? May asset yan. Bypass operation yon. How was she contacted for that transaction? I'm sure na meron po kayong tulay o kinontak na tao para she'll be there at that place at that time na para magkaroon po. Ito yung tinatanong niya. Yung procedure na ginawa niya. Yung style na ginawa nung chief of police. Kung ikaw hindi ka matatas or mabilis kang kabahan sa mga ganyang tanungan, di ba? Sasabihin mo yung nangyari talaga. Pero, syempre, style nila yan eh. Kumbaga, pag sinabi niya dito online, malalaman nung mga addict, yung mga nagbebenta, ano yung style, paano sila na-entrap. Pakinggan natin kung sinagot niya. Po ng bypass operation. Opo, sir. Yung mga operatiba natin, sir, yun talaga, sir, ang nag-operate sa kanya. Sir, kasi sila ang nakakaalam, sir, nagmamanman sa galaw ni Joy Joy, sir. Kaya nangyari yun, sir, yung, sir, yung operation, sir. Kaano na po katagal nyo siya Hindi siya nahuli. Ayos, ang galing ni Chief. pinamanmanan, sir? Almost 3 months po, sir. Talagang nag-engage na po siya. Para Tama, 3 months. confirm, sir, pinasubaybayan pang pinasubaybayan. Kaya hanggang sa uli, sir, yun nga, nabilan talaga, sir. Okay, good. Last na lang talaga, sir, ha? Pasensya na. Kung 3 months nyo na Ayaw pa rin lumabay. Sige. sinusubaybayan at kung magaling po ang inyong intel, bakit po Talagang hahanapan niya ng butas. No? Na may pagkukulang tong mga pulis. isang sachet lang? Dapat ita-timing nyo na siya ay at least man lang, sana kalahating kilo o 5 gramo, isang sachet gaano. Tamad pala tong mga PNP. Walang kwenta. Isang sachet lang. 3 months nag-aksaya kayo ng 3 months para sa isang sachet. Sa 1,000. Hindi nyo ba nakita? Yan ba yung idol nyo? Senator. Gaano Kaya karami nga, po isang sir, sachet? masisira ang buhay ng bata. Sir, sa Nanay naman. walang sir kasi, hindi naman siya ito, sir, big time, sir. Ang galaw niya lang kasi ito, sir, pag nagabi Tap. Yung reaction nila, hindi naman big time yung pamangkin ko. Ba't yung hinuli? kukuha naman, sir, sa source niya. Yun ang ating pag-monitor sa kanya, sir. Kaya nga, sir, I agree with you. Okay. Pero kung ako po sana ang nasa intel, ano po? Ayan, yan. This everything action. Ako po yung nasa sitwasyon ninyo. Hindi naman po ako nagmamagaling. Ito po sa akin lamang, in my humble opinion, what Hindi nagmamagaling in my humble opinion. I would have done if I were in your shoe. Sir, 3 months yun na rin lang minamanmanan. Di, sagad-sagarin ko na lang, sir. Mamanmanan ko kung saan niya kinukuha, saan po yung kanyang, sino po yung kanyang supplier. Doon ko po ita-timing. At kung habang maaari, gusto ko siya at yung kanyang supplier. Tingnan mo. Napapatango niyo si nanay. Napapatango niya. Dapat ganito ginawa yung PNP. May pagkukulang kayo. Isang sachet lang. Dahil sa isang sachet na yan, wala kayong kwenta. Mas magaling ako. In one place and then caught red-handed accepting yung mark money by the thousands, not 1,000 pesos, kundi by the hundreds of thousands because 1 kilo of shabu is being transacted. Bakit po yung isang sachet lamang po at ang dami yung pulis sa halagang isang sachet? Di ba? Dapat pala isang polis lang pinadala mo eh. Chief, Sir? Tama kayo, sir. isang sachet, isang polis. Yung ba gusto ni Rapitol po?
Sir Senator, pero yun lang talaga sir ang nakuhang ebidensya sa kanya. sir, at Naiintindihan ko saka yun, sir. Maaari Yes, nga, sir. sir, nagsasabi ka ng totoo, pero sa Malay mo nagsasabi ka ng totoo. akin lang, sir, total, minamanmanan nyo na rin ng napakatagal. Maaari Yes, nga, sir. sir, nagsasabi ka ng totoo, pero sa akin lang, sir, total, Maaaring nagsasabi ka ng totoo. Sino pinaniniwalaan ng minamanmanan nyo na rin ng napakatagal, di isagad-sagad nyo na rin at manmanan nyo hanggang sa matunto nyo kung sino kanyang supplier, di po ba? Yan po yung my humble opinion po, sir. Tama ka sir, at next time sir, hopefully sir, magawa naming malakihan talaga sir. Siyempre, ako gusto ko rin mahuli yung mga supplier talaga. Pero isipin nyo lang, isang sachet na lang ang pagbebenta ng droga. Ganun sila kaingat. Hindi sila nagbebenta ng malakihan. Diba? Ganun kaingat itong mga pasaway na to, ng mga salot ng lipunan. Biro mo 3 months, isang sachet lang yung naibibas nila. Ganun kahirap. Correct, sir. Paghuli na rin lang po kayo, sir, huliin nyo po yung mga lapu-lapu, pating. Malaking Wag po isda. yung mga dilis. Well, gusto ko huliin nyo ng mga dilis, pero dapat yung dilis mapunta doon sa may... natatawa kayo, ma'am. Mapunta doon sa lapu-lapu para tumbok 2 birds in 1 stone. Diba? Kuha si dilis, bingwit na rin si lapu-lapu, di po ba? Tama po sir. Sana sir, gagawin namin po yan sir. Gawin namin makaya namin sir. Apo. Okay. Kuha ang malaki sir. Sige, para magipatas naman tayo sa ating PNP, makakausap natin si Verhel Buchoy Obianda, reporter ng... Well, tingin ko dito, mahirap talaga yung sinasabi ni Rapi Tulfo. Posible siya pero mahirap. Isipin nyo, si Joy ginamit, hinayaan lang na makabenta ng paisa-isang sachet hanggang sa maabutan yung yung supplier niya. Maaring one sale lang siya every 2 months, every 4 months, hindi natin alam. Kunyari lang, meron siyang 50 na sachet na kapag paisa-isa lang dinadala, sobrang tagal. Naikalat niya na yung 50 na sachet na yun bago matuntun yung supplier saan siya kumukuha. Or eto, yung PNP, pwede naman nilang kunin agad si Joy tapos tanungin, di ba, sino yung supplier mo, pabababain natin yung kaso mo, pagagayangin natin pag tinuro mo si yung supplier mo, di ba? Hindi niya pa nakalat yung iba pang droga na meron siya, kung meron man, di ba? Ganun lang, simpleng lang. Siyempre, wag yung mga maliliit na yun, dapat hindi yan pinababayaan. Kasi lalaki yan, dadami, di ba? Radyo Todo, kapis. Mr. Buchoy, tapos ng lahat, kumbaga tapos na yung the smoke is clear, and then nakalatag ng mga ebidensya. Di ba? Tama? Well, Sir Rafi, no, doon sa actual bypass operation, yung mga pulis natin, may body worn camera din yan. Yun Hindi nabanggit ni Chief kanina. ang pagkaintindi ko. Okay. Yun Ayun. Ayun naman pala. May body cam. fiscal during sa pag-file ng case. Good. Sir Okay, Rafi. so may body, okay. May body ka. Parang nalungkot siya na may body cam. Yun po. Huli na.
Pero nahuli din siya. Malaking bagay. Well, kaya ito yung maganda, Ma'am Donna. Ano? Yes. Malaking bagay ito yung mga pulis natin gumagamit ng body cam for the protection of the people being arrested and their protection as well ng mga pulis natin. So, sana po bigyan nyo kami ng update kung ano po talaga lumabas doon sa body cam during the operation. Bigyan ng update. Ano ba tong rapid tulpo in action? Government, ano na ba to? General Sir. Kahit nga Senator, hindi jurisdiction yung mga kapulisan. Opo, sige po, asahan niyo po. Opo. Isa na lang po, General. Yung akin po sana kaninang suggestion kay Teniente Lanta, next time po sana ang hulihin nila yung Eto na naman. malalaking isda. Wag po itong parang kalahating dilis lang itong nahuli, isang sachet. So, yung mga nagbebenta ng isang sachet dyan, wag. Masama. 3 months na rin lang sinusubaybayan. Sana sinagad-sagad na nila, sinubaybayan nila hanggang sa matumbok ang supplier nitong si Joy Joy. Di po ba, General? Ay, lumalaki rin po sila. Tama po. Lahat ng mga malalaki nagsuumpisa yun sa maliliit. Tama, I agree. Kung bakit didiinin ng mga pulis ang isang tao, kung bakit paplantahan ng mga pulis ang isang suspect. They have to have a reason. Ano po sa palagay nyo ang dahilan? Bakit sa dinami-daming tao sa Capiz, siya pa po napiling plantahan Hindi ng mga pulis? Hindi siguro dati yan. Mayroon na silang nakita. Kaso lang, siyempre, ang tao, may nagbabago din yun. Ayun! Actually, Gotcha! Ngayon, nahuli siya ni Rapid Tulpo nung ayan. Humingi ka ng tulong na hindi ka kasi naging honest sa umpisa. Ngayon, ayan. Yung hiningan mo ng tulong, president siya ng young people sa Okay. aming church. Okay. So, dati na siya, tapos may nakita. Malamang may baka ganon. nagbago na. Siyempre, hindi ko man nakita. Okay. Baka may ganon nga pangyayari. Tapos, wala na bang pag-asang magbago? Siyempre, nagbago siya. O, di ba? So, ngayon, hindi matanggap ng mga pulis na nagbago siya, kaya binayba siya. nasa isip ni Rapid Tulpo. Pwede. Hindi, sir. Pwede. Tingnan mo yung reaction niya kanina. Kasi there has be a reason kung isang sa Capiz. Yan. Mayroon na silang nakita. Kaso lang, siyempre, ang tao, may nagbabago din yun. Ayun! At Oh, ayan. Ayun. Tapos, Gotcha. nangyari. Tapos, wala na bang... Kasi nagbago siya, kaya binayba siya. Pwede. Hindi, sir. Hindi matanggap ng mga pulis na nagbago siya, kaya hindi natanggap ng pulis